Magandang umaga po at Happy New Year sa bawat isa. Welcome po sa online worship service ng Faith Fellowship Bulacan. Isang taon na naman po ang lumipas, ang dami nang nangyari sa ating buhay. Pero ang Diyos ang nananatiling tapat at Siya ay nananatiling karapat-dapat purihin at sambahin. At ngayon, inaanyayahan ko kayo na ituon ang ating mga puso sa Diyos na ating sinasamba. Ihanda natin ang ating mga puso at ibukas ang ating mga isipan para tayo makapagpuri, makapagsamba at makapakinig ng kanyang salita. Magpasalamat tayo sa dakila niyang mga gawa. Sabi nga sa mga awit 136 verses 1 to 3, "Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Give thanks to the God of gods, for His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for His love endures forever." Tayo ay manalangin. Panginoon, purihin ka. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hindi ka nagbabago. Nagbago man ang taon, ikaw ay nananatiling dakila. Ngayong umaga, maranasan ka nawa namin tulad ng pagkaranas namin ng presensya mo sa araw-araw. Manatili nawa ang mensahe mo sa amin sa umagang ito, at mas maudyok kami nitong magtiwala at sumunod sa iyo. Purihin ka, Panginoon, at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello Church, Happy New Year! Welcome po muli sa ating online worship service. Ito ang unang linggo ng 2022, kaya naman sama-sama natin itaas ang pangalan ni Jesus dahil siya ay matapat sa atin. Papurihan natin siya. lahat ng ating pinagdadaanan na hindi niya tayo iniwanan. Kaya naman, patuloy natin siyang papupurihan. Ibabalik natin ang lahat
ng ating pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Bless the Lord forever. Trust at all times. Deliver me set my feet upon a rock. I will not be moved. I'll say to the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need.
Praise the Lord! Narito na po tayo ngayon sa 2022. No? Kumusta po ang iyong Noche Buena? Kasi new yung mga napuyat pa dyan. No? Talagang nandun pa po yung hangover natin. So, purihin ang Diyos. Talaga naman, tayo po ay nandito ngayon at patuloy natin papurihan ang Diyos sa ating pong mga ginagawa. At talagang tunay na pangunahan tayo sa lahat nito. Kaya ngayon po, bago tayo magpatuloy, ay since ito po ay first Sunday of this year, no? January 2, ating pong simulan ng Holy Communion, yung iniwan sa atin na ordinansa ng ating Panginoong Jesus. So aking pong babasahin sa inyo ito at muli, lagi ko sinasabi, alam na po nating pakahulugan nito at ibig sabihin nito at patuloy na sa puso natin at pamuhay po natin yung kamatayan at yung kanyang pagmamahal sa atin, yung biyaya na ginawa ng ating Panginoon Jesus sa ating buhay. Dahil sa pagmamahal niya, nagkaroon po tayong kapatawaran, kaligtasan, at nagkaroon tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Muli po, ito po ang salita ng Diyos. Ito ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon. Binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay. Nabutin natin tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraso-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na naghahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Ano po natin yung kopa? At sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipa ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, iinom ng kopang ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos muli sa iyong pagmamahal. Walang katulad. Purihin ka o Diyos dahil kami ay tunay na nakaranas nito. At marami pang tao makakaranas nito dahil ang Diyos ng pag-ibig. Kaya o Diyos, aming po ito, isa puso at ipamuhay na Ikaw Jesus, ang tanging namin Panginoon at tagapagligtas. Ikaw Jesus, ang tunay na gumagabay sa amin. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so simulan po natin ang unang linggong ito ng taon ng positibo. Okay, so alam ko po na napakadami po natin pinagdaanan sa loob ng 2 taon. At sa loob ng 2 taon na yan, marami tayong mga kwento. Ayan, marami tayong mga naranasan. Meron po mga negatibo, meron po mga positibo. And there are times mas marami po yung mga negatibo na ating pong napapakinggan, ating pong mga naririnig, ang ating pong mga napapanood, lalo sa social media. At ito ang dahilan kung bakit minsan ay magkakaroon tayo ng tinatawag natin na medyo panlupaypay. Ayan, meron tinatawag natin na medyo panlalamig sa Panginoon. At minsan yung pagtitiwala natin sa Diyos ay para bang nagkakaroon ng pagdadoubt. Kaya gusto po na may bahagi sa inyo na maging positibo po tayo itong taon na ito. At ating pong titingnan niyaan kung paano ito ay makatulong para tayo pa ay mapatibay, mapatatag ang ating relasyon sa Kanya at lalo pa tayong pagpalain, lalo pa tayong gabayan at lalo pa tayong tunay na maging pagpapala din sa iba. Kaya ngayon, aking pong babasahin ang salita ng Diyos na ating pong teksto ngayon na ating pong mapag-aaralan. Okay? Ito po ay dalawa po actually ang kwento dito, ating pong pagtuunan. Ito po yung pagpapakain ni Jesus Christ sa 5,000 at yung siya lumakad sa tubig. Ito po, sa Matthew, chapter 14, verse 14. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yun. Nahabag siya sa kanila, kaya pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila.
Nang dapit hapon, siya lumapit sa kanyang mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at sa ilang lugar na ito. Pupuntahin na po ninyo mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis, kayo ang magpapakain sa kanila, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Dalhin ninyo ito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at niutos ng mga alagad. Ipinamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, napuno pa nila ang 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Agad pinasakay ni Jesus. Dito tayo, susunod. Agad pinasikay ni Jesus ang bangka, ang alagad at pinauna niya sa kabilang bayo, samantala pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, siya ay umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng alon dahil sa pasalungat ito at sa hangin. Nang madaling araw, may sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kanila butan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pupunta sa iyo para kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli, ikaw ang Diyos sa aming pinapupurihan. Samahan niyo po ako sa aming paghahayag ng mga salita. Nawa sa oras nito ay patuloy namin namnamin at pakanaisin na amin pong i-apply itong salitang ito sa aming pong buhay. Lalo Lord sa taong ito, God. Salamat po. We praise you and honor you, God. Be with us, Holy Spirit, your anointing, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so ito po ay pinapakita sa atin dito, no, yung pagtitiwala at pagsunod. Trust and obey. Yan. Alam niyo po ba na isa sa una na kung pagtatanungin mo ang ibang tao, saan mo nabase yung in God we trust? Yan, God we trust. Of course, sabi na sa pera ng Amerikano, hindi Hapon, Amerikano. But then, makikita nila yon, talagang tutuusin ay, sabi nila, ay talagang itong mga kano na ito ay nandun yung pagtitiwala nila sa Diyos. Hindi sila nagtitiwala sa pera. Ayun. So, yun po. Pag tinitingnan nila yung pera, yun ang nababasa nila kaagad, na huwag tayo magtiwala dito, kundi sa Diyos. Yun po ang maaaring purpose nun kung bakit isinulat nila yung in God we trust. Pero tingnan nyo sa buhay, mostly, more on focus sila sa material na bagay. Pero although may mga Kristiyano naman doon na matapat sa Diyos, talagang nandun pa rin yung pagtitiwala nila sa ating Panginoon. Okay? So, yung iba naman ay nagtitiwala sa tao. Alam niyo po ba ngayon, sumakailan lang ay nagkaroon tayo ng panibagong bills, 1,000. Tinanggal na po yung 3, nakalimutan ko ng pangalan, yung 3 bayani na yun. Pinag-uusapan ngayon kung bakit tinanggal yun. Baka mawawala daw yung kaalagaan ng mga bayani na kanilang pinaglaban ng ating bansa. Ayun. Sabi namang iba ay kailangan na tanggalin na yan. At kailangan yung mga magandang bagay, yung mga dapat na makita na yung kalikasan sa ating bansa. Tulad nun, agila. Ang pinalit ay agila.
So, di ko alam kung ano po yung tama po doon, kung alin ba doon, no, i-retain yung mga tao na yun o yung agila na yun. Although sabi nila, ay ginagawa pang biro yun, buti pa yung pera, may tao, pero ang tao walang pera. Ayun, sabi naman ng iba, kaya yung tao mukhang pera. Ayun, so yun po ang kanilang mga biruan po doon, no? O kaya minsan ay kasabihan, lalo kung tao ay talagang wala na silang mga financial na kaya may problema sila sa financial, no? So yun po. At dito sa ating pong binasa, actually kung team background lamang po, ito po sa panahon ito ay meron pong pangyayari na kung saan ay nakagulantang din dahil si John the Baptist ay pinugutan to ng ulo. At dahil doon po sa kahilingan ng isang anak po ni Herodias, nung sumayaw sa po sa harapan ni Herodes, at hingin po niya na kung anuman ang sabi ni Herodes sa kanya, anuman ang hingin mo, ibibigay ko at kalahati ng parte ng aking kaharian. At pagdating doon, sabi niya, ang ulo ni John the Baptist. So kaya ni John, ilagay sa plate. So yun po ang ginawa. Yun, napabalita kay Jesus yun. At pagdating doon, nais din nila, of course, sa panahon yun, nais nila din na mapatay din si Jesus dahil ang tingin nila ay pagkatapos patayin si John, ay baka ito rin si John na nangangaral ngayon, nagpapagaling, ay siya yung nabuhay. Okay? So, ganun na lang. Kaya kunting iwas si Jesus at lumalabas po siya dahil hindi pa panahon. Hindi dahil siya'y takot, kundi hindi pa panahon. Hindi pa siya oras. Okay? Kaya kailangan iwas mo na. Marami pong mga dapat niyang gawin. Katulad nito, meron pa pong mga gagawin, mga miracles na kailangan. Ipakita niya sa tao para sumampalataya sila sa Diyos. Okay, so madali sabi dito po sa panahon ito ay sa pagkakataong ito ay meron pong nagkaroon siya ng kahabagan sa mga tao na lumalapit sa kanya dahil nakaranas sila ng ibayo, nagpagaling at iba pa, no? At dahil doon ay sa kanya pong paglalakbay na yon at sumunod sila sa kanya at hanggat umabot na ng gabi. Ano po sabi sa verse 15? Sabi ng mga alagad, aba ay, itong mga taong pauwiin mo na o kaya pabilihin mo na pagkain, wala silang makakain. Ayun. So, sabi ni Jesus, huwag mo na silang paalisin. Ano man meron ka dyan, ibigay nyo na, bigyan nyo sila ng pagkain. Okay, so sumagot ang mga alagad, ay wala kaming pagkain dito. Except lang dun sa 5 tinapay at 2 isda. So, yun. So, nangyari po ay ibinigay yung 2 tinapay, yung 5 tinapay at saka 2 isda. Pagkatapos doon ay pinagpasalamat ng ating Panginoon at doon pinagpira-piraso yon at ipinamahagi. At ano po nangyari? Nakakain lahat, nabusog lahat. Pero nyo yun, no? Nabusog lahat. And then, ano po nangyari? Pagkatapos sila kumain, meron pa pong mga natira. Okay, so nilagay sa kaing, mga 12 pa yon. So ano po makikita natin dito? Kailangan po, sa pagtitiwala natin si God, ay napakalaga po yun. Trust God, He will provide. Kailangan po tayo magtiwala sa Panginoon na kaya niya i-provide yung mga pangangailangan. Okay? Ano pa mang ito, ang Diyos ay Diyos na tunay the great provider. Katulad sa pangyayaring ito, na wala silang makain. Okay? Wala silang pwedeng pagkuhanan na. Marahil ay malayo yung lugar na, nasa ilang kasi sila doon. Marahil wala silang pwedeng mapuntahan. Pero since, sabi ng Panginoon, ibigay nyo na, bigyan nyo sila ng makakain. Okay? So, yun po, ang kanila pong ibinigay lamang kay Jesus, inabot kay Jesus, yung 5 tinapay at 2 isda. Tapos, nung nagpasalamat si Jesus, aba, dumami. Di ba? So, napakaganda po yun na talagang pinapakita na ang Diyos our great provider. Kaya, nararapat lang na tayo ay magtiwala sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya, kung ano man ito, at ang Diyos ang magpo-provide ng mga bagay nito. Diba? Sabi pa nga doon sa Philippians, diba? Chapter 4 verse, I think, 19, but my God shall supply all our needs according to His riches in glory through Christ Jesus our Lord. So this year, kung inyo po, ang inyo pong mga kahilingan at marahil ay gusto magkaroon ng trabaho dahil itong nakaraang taon na ito ay nawalan ka ng trabaho. Marahil meron kang nais sa simulang business. Perhaps itong pagkakataong ito, dahil kine-claim mo that God is our great provider,
then yun po, magtiwala po tayo. Trust God, He will provide. So yun po ang atabat natin sa isip, sa puso ngayon, taon na ito. Talagang ang Diyos ang magpo-provide sa ating mga pangailangan. Tandaan po natin yan. At ano po ang command ni Jesus Christ? I-share ninyo, ibigay ninyo. Yun. Ano po ba nung si Jesus ay pinagpira-piraso yun, dun po ang tindi, nakaranas ng dumami. Diba? Dun nagkaroon ng pagdami, lalo. At yun, nakakain lahat at nabusog. Diba? Ang sarap noon, no? Tindi noon. Marami pong mga namimigay na medyo kulang. Hindi siguro bitin pa. Ayun, sabi nila, ba't ito lang? Pero sila ay nabusog. Yun. I thank God dahil yung ating pong gobyerno patuloy sumusuporta, no? At nakakalungkot nga nangyari po sa ating kababayan sa Bisaya, nangyari doon sa malakas at matinding bagyo na talaga sila ay nasalanta, matindi. Pero yun nga, ang Diyos ay our great provider. Gagamit siya ng marami pong tao, hindi lang politiko, maraming tao para maging daluyan ng pagpapala para pakainin ang mga taong yun. At I believe, siguro sa mga nakikinig ngayon, baka isa kayo doon na ginamit ni Lord para maging daluyan kayo ng pagpapala sa iba. Tulad nun, ibinigay nila kay Jesus. Everything that we do it for the glory of God. Ito ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Kaya, kung ayaw po yung nag-expect in return from the people na ating binibigyan, alam niyo po ba, ay maliit lang yon. But when we give and do it for God, tandaan po natin yan, sobra-sobra ang balik nun. Kaya, dapat tayo pag nagbigay at we do it for the glory of God. At yun, marami pa pong makakakain at maraming mabubusog pa doon. Diba, sumobra pa, meron pang ayuda, meron pang karagdagan, meron pang take out, no? So, ganun katindi, pag nagbigay si God, ay talagang nag-uumapaw. Ayun po, pag nagbalik siya ay nag-uumapaw. Ganun po, kapag tayo po ay tunay na nag-share. Kaya dun po, trust and obey. I-share po natin ang mga bagay na ito para sa gayon, lalo pa tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Something good is going to happen to me this year. Yan. Something good is going to happen to this church this year. Yun, i-claim po natin yan. Something good is going to happen to my family this year. Ganun po. And something good is going to happen to me in my job. Siguro, school, o saan ka man. Something good is going to happen to me this year. Then, of course, something good is going to happen to me or through me this year or this church o in my family. Nagiging daluyan po tayo ngayon ng pagpapala sa iba. Di ba? Tayo ngayon pinadaloy ni God. If we trust God, if we trust and obey the Lord our God, then therefore we are to be blessed and be a blessing to others. Tayo po ay pagpapalain at magiging pagpapala pa tayo sa iba. Yun po, tandaan po natin yan. Okay, next po ay dito po sa senaryo o sitwasyon na si Jesus ay lumakad sa tubig. Okay? Yun. Trust God, He is greater than any storm or disaster. Yun, ganun katindi yun, no? Magtiwala po tayo na siya ay napakalaking Diyos, dakilang Diyos, kaysa mga bagay, maaaring storm, bagyo, unos, at ano pa man yan, trials in life, at ano man mga pangyayari, no? Dahil ang Diyos ay tunay nga, is bigger than that. So, ano po ang nangyari dito? Siyempre, nung una, pinasakay niya sila sa boat. Wala si Jesus doon sa boat na yon. Nanalangin siya, punta sa bundok. Pagkatapos po noon, sabi doon, ay siya ay, nandun po yung matinding paghamon, no? Na talagang nandun yung kanilang paglalakbay doon sa bangka na yon, na talagang yung alon ay pasalunga o yung hangin pasalungat sa kanila kaya napakalakas ang alon. Siguro halos matabunan na yung
ano na yun, yung kanilang bangka, no? Kung kaya talaga nandun yung pagkatakot. At yung lugar po, at matindi, no? Yung Galilee kasi po ay talagang front ng storm yan, yung Sea of Galilee. Kaya talagang bigla-bigla na lang darating ang matitinding mga storm dyan. Para yung storm sa lugar na mga paligid natin ngayon, no? Sa mga lagi inaatake na o kaya nagsisimula ng mga bagyo, no? At of course, madilim at talagang madaling araw. Kaya yung tinatawag na fourth watch. Yun, ibig sabihin po is either 3 in the morning to 6 in the morning. So yun po, doon nila nakita si Jesus. Nagpakilala siya, pero hindi siya yung multo. Ako ito. Kaya yun, nagpakilala siya. At dahil doon, sabi niya, take courage, o kaya cheer up. Ako ito, huwag kayong matakot. Ayan. Kaya kung ikaw yan, sabi niya, papuntahin mo ako dyan, sabi ni Pedro. At lumakad nga si Pedro. At nung dumating na doon, marahil siguro makailang hakbang na, may malakas na alon, napakalaki. Napatingin siya doon, hindi kay Jesus, napatingin. At nung tumingin po siya, talagang matatabunan siya. Sagad siya sumigaw, Lord, ayan, help me, save me. Kaagad naman si Jesus ay, tinulungan siya. So, ano po ang makita nating aral doon, di ba? Sa kapat ay nakapokus tayo kay Lord Jesus Christ. May mga problema tayo sa paglapit natin sa Diyos, minsan sa paglilingkod natin, nawawala yun. Pero huwag tayong tumingin doon sa problem. Sabi nga, do not focus on the problem or else the problem ay talagang lalo pang lalala sa iyong buhay. Sabi nga, do not problem the problem because we problem the problem will problem you. Yung mga ganon, no? Kaya napakalaga po na nakatutok tayo doon sa tunay na nagbibigay ng solusyon sa mga problema natin, walang iba kundi si Jesus. Kailangan po natin nakafix our eyes on Him dahil sobrang dami po mga nangyayari sa ating paligid. So, kailangan po tayo tumingin sa ating Panginoon. Siya ang tunay na pinakadakila sa lahat. Kaya niya tayo i-rescue, kaya niya tayong sagipin, kaya niya tayo tulungan, kaya niya tayong abutin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong mga nakaraan, patuloy na pinapakita ng Diyos ang kanyang pagtulong, pag-abot sa atin. Hindi niya tayo itinataboy. Just cried out to God, help me Lord. Ayan. Save me Lord. Ayan. So kailangan tayo ay, bagamat napakaikling prayer, pero nandun po yung impact dahil kailangan niya yung ganon ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang buhay. So, yun po. At pagkatapos po noon, sabi ni Jesus Christ, Oh Pedro, you little of faith. Napakaliit naman pananalig mo, Pedro. Ayun. So, ba't ka ba nag-aalinlangan? Di ba? Matinding question yun. Baka naman meron po sa ating ngayon na nag-aalinlangan sa ating Panginoon. Huwag po tayo mag-aalinlangan sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niya tayong tulungan. Huwag tayong matakot. Sasamahan po niya tayo. Gagabayan po niya tayo. Kahit kailan ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa atin. Patuloy niya tayo tinutulungan at inaabot sa ating mga pangailangan. Sasamahan niya tayo sa lahat. Okay? So magtiwala po tayo sa ating Panginoon. At talagang makikita po natin yung joy, peace in our hearts. Sa ating pong pamilya, maging saan man tayo, ang Diyos ay nariyan. Pinapakita niya na hindi siya nagbabago at magpakailanman. Then, yun nga, pagsampa ni Jesus ngayon sa bangka, kasama niya doon, natigil na yung ulan. Di ba? Nung una, wala siya doon sa bangka at matindi po ang naranasan nila. Pero nung kasama na siya sa bangka, andun na po yung, tumigil na po yung malakas na bagyo o kaya yung hangin. Di ba, ang sarap noon na kapag kasama natin si Jesus Christ, nandun po yung kapanatagan, nandun po yung kapayapaan sa ating buhay. Yun po ang kailangan po at nais natin na mangyari at maranasan lagi, lalo sa taong ito. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. At dahil dyan, sa pangyayaring ito, they worship God. Truly, you are the Son of God. So, yung mga bagay na miracles, yung mga bagay na signs and wonders, inaalaw at nangyayari ang bagay na ito para sa gayon
ay nandun po lalo tayo magtiwala sa ating Panginoon. Kahit sa panahon ni Lazarus, na kung saan ay sabi ng mga alagad, nung siya ay nagkasakit siya, wag na tayo doon pumunta, Panginoon, kasi papatayin lang tayo doon doon sa lugar na yon, wag na, kasi sobrang doon, unbelief ng mga tao doon. Pero sabi ni Jesus Christ, may plano ang Diyos kung bakit mangyari ang bagay na ito. Ayan. So, kahit ayun na, sige, sabi na, nung pumunta na si Jesus Christ doon, sa Bethany, at pagdating papunta doon, sige, sama na tayo, kahit mamatay din tayo. Aba, matindihan yun. Ang sabi ng mga alagad, no? Kahit mamatay tayo, kasama niya. Ayan, kasi alam niya na itong lugar na ito ay talaga matindi ang kanilang unbelief kay God. Kaya nalaw niya na mangyari ang bagay na yon. At nung nag-resurrect si Lazarus, napakarami po at hindi nila mapigilan ang pananalig ng mga Hudyo sa Diyos. Maging may mga priest pa nga ang nanalig na sa Panginoon. Kaya sabi ng Pariseo, ano ba to? Di na natin kayang pigilan to. So, ganun po. Kaya dun sa sitwasyon natin ito at nakita natin ang Diyos ay kumilos, tunay nga marami pong lalapit sa Panginoon. Naalala ko lang, recently, sabi ni Erwin doon sa kanyang family doon sa lugar nila, sa may meron silang pinsan yata doon na talaga tinutuligsa siya, ganito, ganon. At maraming sinasabi sa kanya, mga persecution, no? Marahil ay kung ano pa, mga siguro nababaliw o ano pa man, no? Binanggit sa kanya. Pero dumating tong bagyong to, no? Na Odette. At yung mga tataka sila, lahat ng mga nandun, magagandang bahay, malalaking bahay, ay natabunan ng malalaking mga puno. Samantala, yung maliit na bahay ng ng Kristiyanong yon ay natiling nakatayo. Wala man lang nakita na yupi, na yero. Kaya nandun yung proteksyon ng Panginoon sa kanila. Maging dun sa family nila, Erwin, na talagang pinakita dun, na talagang kahit, kumbaga saan nakatukod na lang yung kanilang tahanan, pero hindi pa nagiba. Mas nagiba pa yung matibay daw yung kulungan ng baboy. Kaya naman, napakabait ng ating Panginoon. Yung covering, yung protection ni God, kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, mararanasan po natin ang mga bagay nito. This year, manampalataya po tayo. Let us trust God. Ipagkatiwala po natin kung naman po ang kahilingan at plano natin this year. Ang Diyos ay Diyos na tumutugon. Ang Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya dapat tayo lumapit sa Kanya na walang pagdadoubt. Walang pagdadoubt. Itiwala natin, ibigay natin sa Kanya ang mga ito. Kung naman kahilingan mo last year na hindi naibigay, perhaps this year, ito'y kalooban ng Panginoon, ibibigay niya ito. Marahil meron kang mga pinaplano last year pero hindi natupad, pero might be this year. Let us believe and let us trust God sa lahat ng ating mga ginagawa. Sabi nga doon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding, and in all your ways acknowledge Him and He will direct or make our path straight. Yun po. Kailangan po tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Kaya simulan po natin itong taon na ito na patuloy ibigay ang pagtitiwala sa ating Panginoon at makikita po natin ang matinding himala na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Again, something good is going to happen to me this year, my family, this church, school man ito o kaya work, and something good is going to happen through us, through this church, through my family, be a blessing to others, at dahil tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya. Alam niyo po ba yung kanta? Grabe doon, trust and obey when there's no other way to be happy in Jesus. You want to be happy in Jesus, but to trust and obey. Happy New Year! I hope itong New Year na ito ay hindi lang po naging happy dahil bagong taon, kundi dapat every day in our life ay maging happy tayo because we trust and obey the Lord. To be happy in Jesus at to trust and obey. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Praise God. So, bago po tayo sa panguling panalangin,
nais ko po i-announce din muli na yung pong gagawin po natin mamayang 11 o'clock, ating pong ko-confirm yung ating pong mga elders na candidate po natin ngayon. Ito sila Ate Beth Rivera, si Ate Alice Dakis, si Ate Norby Bernabe, at saka si Nandong Del Rosario. So, nais ko po din pabatid na ang boboto lang po ay yung mga nakaten na dito ng 1 year and above. Yun lang po ang qualified na bumoto po. Kaya let us do that this coming mga 11 o'clock po ito. At kung meron pong link, titingnan po natin ito. At baka ilalagay po natin ito sa intercessory group chat. So, abangan nyo na lang po ito after po ng service na ito. Kaya purihin ang Diyos. Tayo po ngayon ay manalangin. Dear God, we thank you, Jesus, sa oras na ito. What a great and loving God we have. Thank you, Jesus. Truly, Lord, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan po namin magtiwala sa iyo at sumunod, Panginoon God, na meron kang gagawin, O Diyos, sa buhay namin. Meron kang gagawin sa church na ito. At talagang ikaw po, Lord, ang tunay na mapapurihan, O Diyos. Katulad po ng nangyari sa mga pinakain nyo ang 5,000 katao at higit pa doon. At paano nyo tinulungan, ni-rescue si Peter, Lord God, mula doon sa storm. At paano sila, Lord, nakaligtas doon. At salamat, O Diyos, dahil doon namangha at tunay, Lord, ikaw ay mapapurihan. Tunay, Lord, na kamangha-mangha ka, O God, sa lahat na mga ginagawa nyo sa aming pong buhay at maging blessing kami sa maraming pong tao. Thank you, Jesus. We do claim that, Lord God. I-declare po namin ngayon na ito po ay mangyayari sa aming buhay. Kine-claim po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.